Lumaki na ba siya ng husto kaya hindi na siya kayang pantayan ng mga taong tinatawag na awaken na nasa class A? Labis na naantig si Beru matapos isuot ang maskara sa mukha. Lalong naging mapanganib si Suho. Sa isip niya, napakadali niyang nanalo. Lahat ng naroroon mula sa Hina Guild ay nahuli na ni Rakan at nakatali. Buong pagmamalaking lumapit si Beru kay Suho at walang tigil na pinuri ito. Napakagaling mo talagang kumilos, Young Monarch. Ang babaeng tinulungan ni Suho na makatakas mula sa mga kidnapper ng Hina Guild ay nag-aalanganing nagpasalamat, "Salamat po sa pagtulong sa akin." Nagtanong pa siya, "Isa ka bang hunter mula sa Hunter Association?" Napagtanto ni Suho na kailangan niyang magsinungaling sa sitwasyon, kaya sinabi niya, "Sabihin na lang natin iyon sa kanila." Wala na siyang ibang pagpipilian. Labis na naantig ang mga taong nailigtas ni Suho at napaiyak. Pinakalma sila ni Suho, "Ako na ang bahala sa lahat dito, kaya lumikas na kayo sa isang ligtas na lugar." Matapos umalis ng mga tao, nagtatakang nagtanong si Suho kay Beru, "Pero bakit kinukuha ng Hina Guild ang mga tao?" Biglang nagsalita ang kapatid ni Rakan, "Suho," sabi ni Rakan, "nararamdaman ko." Agad na nagtanong si Suho, "Anong ibig mong sabihin na nararamdaman mo?" Ipinaliwanag ni Rakan ang dahilan kung bakit sinabi niyang dapat silang pumunta doon. Nasa doon, tinukoy ni Rakan ang lumang bodega. Lumapit doon si Suho kasama sina Rakan at Beru. Itinaas niya ang rolling door at nagulat sa nakita niya. Nauutal na sabi ni Suho, ito ba eh?" Sa harapan nila ay may mga dose-dosenang kulungan na may mga bakal na bar. Inilibot ni Suho ang kanyang mga mata sa paligid, dito nila kinukulong ang mga tao. Mayroong maraming basura tulad ng mga balat ng gamot at mga hiringgilyan na nakakalat. Nararamdaman din ni Beru ang isang pinagmumulan ng enerhiya doon. Ang malabong enerhiyang ito posibleng bana. Nagtinginan sina Suho, Beru, at Rakan sa isang maliit na kulungan sa tabi nito. Nakita ni Suho ang isang tuta na nanginginig sa isang madilim na sulok. Hindi maintindihan ni Suho kung ano ang gustong gawin ng mga tao ng Hina Guild. Kinulong pa nila ang isang tuta. Ano ba talaga ang gustong gawin ng Hina Guild? Sabi ni Rakan para ituwid ang sitwasyon, hindi iyan isang tuta. Iyan ay isang lobo. Sabi ni Rakan, siya ay inapo ng Beast Monarch. Nagulat si Commander Beast Fang at sumigaw, "Ano?" Ikinuwento ni Rakan na matapos matalo sa laban sa Shadow Monarch, iniwan ni Commander Beast Fang ang isang malapit na kamag-anak sa kanyang mga tagapaglingkod at pinalikas ang kanyang inapo sa isang sagradong lugar. Naniniwala siya na hanggat hindi nawawala ang kanyang aura, isang Commander Beast Fang ang ipapanganak. Tumulog ang tunog ng kadena na tumama sa lupa. Talagang gusto niya ng isang Commander Beast Fang para sa susunod na henerasyon. Unti-unting bumigat ang kapaligiran doon. Tila naiintindihan ni Rakan ang nararamdaman ni Commander Beast Fang. Gusto niyang hindi maputol ang kanyang linya ng dugo at manatili sa hinaharap. Sabi rin ni Beru, "Nararamdaman ko ang malabong enerhiya na pagmamay-ari ni Commander Beast Fang sa lobo. Dahil napakahina na nito, mamamatay na lang ito kung hahayaan natin." Nagtataka si Beru, "Ano ang gagawin mo?" Young Monarch Suho, hindi mo alam kung paano magre-react ng naangkop. Nag-aalangan ka ba? Biglang sumigaw ang kapatid ni Rakan, "Ano ito?" Ang mga salitang ito ay nagpabalik kay Suho at Beru. Ang mga boses ay mula sa Hina Guild. Ang mga nasa labas ay natalo na, kaya dapat may natitira pa sa loob, ngunit parang isa na lang ang natitira. Ipinakita ni Suho ang kanyang galit sa kanila, may natitira pa pala sa guild na yon." Biglang napagtanto ni Suho na hindi iyon isang tao, kundi isang halimaw. Ang halimaw ay galit na galit sa sitwasyon, "Hina Guild, mga walang silbi. Tama nga ako, hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao." Tanong ni Rakan, "Roque, buhay ka pa pala?" Nagtataka si Suho, "Kilala mo siya?" Sagot niya, "Kilala ko siya. Siya ang bantay na ibinigay sa inapo na binanggit ko kanina." Nakita ni Roque si Rakan at nagtanong, "Matagal na rin, Rakan? Buhay ka pa pala?" Galit na tinanong ni Rakan si Brocky, "Brocky,
hindi mo ba nakakalimutan na inutusan kang protektahan ang inapo ni Commander Beast Fang? Ano ang ginawa mo at naging ganito ang lahat? Sinimulang higpitan ni Suho ang kanyang kamao. Tumingin si Rocky diretsyo kay Suho. Ano ito? Lumapit siya kay Suho at mumisi. Tao, sabi ni Rocky. Tanong niya, dare you lay a hand on what belongs to me? Tahimik lang si Suho at walang sinabi. Naisip niya lang kung gaano siya kabilis. Napakabilis ni Rocky. Ipinakita ni Rocky ang kanyang mga ngipin at naglabas ng napakalaking kapangyarihan na direktang dumurog sa mga batong naroon. Sobrang bilis at lakas niya. Napatalsik si Suho. Sumigaw si Beru sa panganib at tumakbo papunta kay Suho, Young Monarch. Tinakpan ng makapal na usok ang lahat. Tumakbo si Beru sa lugar kung saan tinamaan. Si Suho at nag-alala, okay ka lang ba? Sinuri ni Suho ang sitwasyon na may bahagyang nakakatawang tono, sa lahat ng mga tama na natanggap ko kamakailan, ito ang pinakamasakit. Sumigaw si Beru sa pag-aalala, dumudugo ang ulo mo. Nagalit na sumagot si Suho, sumasakit na nga ang ulo ko, huwag ka nang sumigaw. Biglang nag-anunsyo ang system, ang kasanayan sa depensa ay napabuti. Ang pisikal na depensa ay tumaas mula 20% hanggang 40%. Hindi pa rin maitago ni Beru ang kanyang pag-aalala. Young Monarch, nang pumunta kami sa lugar na ito, nakaramdam ako ng malabong enerhiya. Alam ko na kung ano yon. Patuloy ni Beru, Itarim. Nararamdaman ko ang enerhiya ng Itarim sa taong iyon. Pumunta si Rakan sa harap at sinabi kay Brocky, Brocky, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo sa inapo ng Commander Beast Fang? Sagot ni Brocky, akala mo ba na kayang mapanatili ng nawalang teritoryo ang isang sagradong lugar at ang lakas na ito? Nagulat si Rakan. Patuloy ni Brocky, para sa kaligtasan ng pinakamakapangyarihang mga bansa doon, ang malakas lang ang maaaring mabuhay. Ang kaligtasan ng mahina ay nakadepende lamang sa malakas. Isa pa, ito rin ang batas ng kalikasan. Ang mahina ay magiging pagkain para sa malakas. Sabi ni Rocky, kahit na mahina ang kaibigang ito, ang kanyang pinagmulan ay nasa parehong linya ng dugo ng Beast Monarch, kaya maaaring ituring na isang napaka-optimized na mapagkukunan ng pagkain. Ipinahayag ni Rocky ang kanyang tunay na kalikasan, kaya gusto ko siyang kunin. Nagalak si Rocky, gusto kong uminom ng kanyang dugo. Ang dugo ng Monarch, bigong tinawag ni Rakan si Rocky. Kumbinsido si Rocky, at sisiguraduhin kong papatayin ko kayo. Hahaha, wala kang ang magawa mag-isa. Anong magagawa ng isang tao para pigilan ako? Ang pagkamatay ng Beast Monarch ay patunay na isa siyang mahina. Itinaas ni Suho ang kanyang kamay. Nagpapanggap pa rin si Rocky, nabubuhay ka lang. Dapat kang tawaging malakas. Lumingon siya sa lahat. Lumapit si Beru sa tuta at tinawag si Hirus. Biglang may sumagi doon. Iyon ay si Suho. Tinawag niya si Rakan para kunin ang kanyang weapon. Nagulat si Beru, Suho. Sumigaw si Rakan, nandito na ako. Sagot ni Suho, sakto. Mukhang galit na galit ka sa taong ito. May ilang bagay din akong gustong ayusin sa kanya. Sabi ni Suho, ito ang unang pagkakataon na ang alyansa sa pagitan ng Shadow at Beast Fang ay gumagana. Sa isip ni Suho, Itarim. Sa wakas ay nakakita ako ng lead na may kaugnayan sa aking ama. Galit na galit si Brocky. Napakasakit. Isang peste ang gumawa eh. Nagbanta si Brocky kay Suho, papatayin kita. Biglang nag-anunsyo ang system, may bagong quest. Announcement Quest, Emergency Quest. Talunin ang Hina Guild, alisin si Brocky, at panatilihing ligtas ang iyong sarili. Puksain si Brocky. Nagpadala ang system ng bagong quest kay Suho. Kaya ba niya itong malampasan? Kinarga ni Beru ang tuta habang umiiyak at nagrereklamo. Hindi ko man lang kayo matulungan. Nakatayo lang ako dito habang pinapanood ko kayo. Nakasimangot ang tuta at mukhang nag-isip ng isang bagay. Scene transition sa Song Suho. Sa pagkakataong ito,
Hawak niya ang Fang ni Rakan sa kanyang kamay. Nakikipaglaban siya kay Beryoki. Sa isip-isip niya, Hina Beryoki, Dianan. Naisip pa niya, alam ko na kung saan nila nakuha ang kanilang pangalan ng guild. Paano nakapagtayo ang isang halimaw ng isang guild at nakakakidnap ng mga tao? May kinalaman ba ito sa mga itarim? Ang itarim ang pangunahing kontrabida sa kwento. Biglang may nagsalita mula sa likuran. Sir Buki, pakawalan mo kami. Nagulat sila. Nagpatuloy sila, hindi siya ordinaryong tao. Tutulungan namin kayo. Sa alok na ito, nag-isip sandali si Beryoki. Sa oras na ito, inilabas ni Sungsuho ang Jiangshi Sword at sumigaw, hindi ako tatayo lang at papanoorin itong mangyari. Sa sandaling matapos niyang sabihin ang mga salita, idinilat ng halimaw ang kanyang bibig na puno ng matutulis na ngipin at humarap sa mga taong iyon. Sa takot, sumigaw sila Pagkatapos, tinanggal ng isang napakagaan na kagat ang lahat ng kanilang mga ulo na nagpapadugo sa kanila sa lahat ng dako. Nagulat si Sungsuho sa takot. Ano? Sabi ni Beryoki, ang pag-isip na kailangan ko ng tulong para harapin ang isang tao na katulad nito, ang mga hindi alam ang kanilang lugar ay karapat-dapat lamang na maging matabang biktima. Nakaramdam siya ng labis na galit. Pagkatapos, winasiwas niya ang kanyang tabak patungo sa kanya at sumigaw, Beryoki. Mabilis na winasiwas ng sword ang tabak patungo sa kanya, ngunit madali niya itong hinarang gamit ang kanyang kamay. Nagkaharap sila. Kitang-kita sa mata niya ang galit. Tanong niya, pumapatay ka lang ba dahil doon? Sumagot ang halimaw, ang pagpapasya sa kung sino ang mabubuhay o mamamatay ay pribilehiyo ng malakas. Pagkatapos, inihagis niya siya sa malayo at sinabi, sa tingin mo ba kailangan ng malakas ng dahilan para gawin ang anumang bagay? Agad siyang bumalik at tumalon pababa mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng galit sa kanya. Pagkatapos, naggalit siya ng kanyang mga ngipin at hawak ang kanyang tabak, sumugod siya. Sinuntok siya ng halimaw, ngunit sa kabutihang palad ay nakaiwas siya. Agad na nawasak ang pader doon. Nagpatuloy ang labanan. Sinuntok ng halimaw ang isang suntok at sinuntok niya ang isang suntok. Pareho silang nagbigay ng isa, wala ni isa ang sumuko. Biglang inapakan ng halimaw ang lupa na nawasak ang lupa. Pagkatapos, nagliwanag ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang napakakakaibang ngiti. Pagkatapos, pinahaba niya ang kanyang sarili upang lumikha ng isang napakalakas na shockwave na kumalat sa lahat ng dako. Pagkatapos, bigla niyang napagtanto ang isang bagay mula sa itaas. Isang napakapamilyar na figura. Labis siyang nagulat. Winasiwas ni Sungsuho ang isang slash sa kanya, Feng Baozan. Itinaas ng halimaw ang kanyang kamay at hinarang ang atake. Tumawa siya at nagpakita ng paghamak. Haha, ganito lang ba? Akala ko kung ano ang magiging hitsura ng mga inapo ng Shadow Monarch. Ngunit sa sandaling tapos na siya, tumusok ang tabak sa kanyang dibdib na nagpangiti sa kanya. Sabi niya, hindi pa tapos. Inactivate niya ang vortex. Agad na lumikha ang tabak ng isang napakalakas na daloy ng hangin na tumagos sa katawan ng halimaw. Sabi niya, Beryoki, paano ka nangyari? Biglang sumigaw ang Fang, ikaw, na nangakong katapatan at paggalang kay Sir Jian, bakit ka nagbago ng iyong isip? Nagpahirap ito sa kanya. Tumayo siya at nag-isip, paggalang kay Jian? Habang nagsasalita siya, naisip niya ang larawan ni Jian. Patuloy na nagpapakita ang larawang iyon sa kanyang ulo. Agad niyang hinawakan ng Fang at sinabi, hindi. Hindi. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay ng malakas at inihagis ang Fang sa lupa na winasak ito. Sumigaw siya sa galit, hindi ko kailanman siya iginalang. Nagsuko lamang ako sa lakas ni Jian. Pagkatapos, sinabi niya sa Fang na nawasak na, akala mo ba mamumuhay ako sa isang mahina na buhay magpakailanman? Nakita ni Sungsuho ang eksena at sumigaw, Fang. Agad siyang sumugod patungo sa kanya at sinuntok siya ng napakalakas sa tiyan. Sabi niya, hindi ito ang oras para mag-alala ka sa iba.
Pest! Nakaramdam siya ng matinding takot, masakit. Parang malapit nang mabasag ang buto ko. Ngunit nang alalahanin ko ang aking ama, na maaaring nakikipaglaban pa rin sa isang lugar, ito ay nagdagdag ng lakas sa akin. Agad siyang lumabas mula sa suntok. Pagkatapos, muling nagliwanag ang kanyang mga mata. Pinihit niya ang kanyang katawan at naglabas ng napakalakas na aura. Sinimulan niyang itaas ang kanyang kamao. Pagkatapos, sinuntok niya ng napakalakas ang tiyan ng halimaw. Hindi ko kayang bumagsak dito. Napatalsik ang halimaw sa suntok niya. Sumigaw si Beru, aking young monarch. Sa pagkakataong ito, sa lugar kung saan nawasak ang tabak, ang hiya sa Jiangshi sword ay nawasak din, lumalabas ang lakas mula sa basag na tabak. Kung patuloy kong hahayaan itong mangyari, mawawasak ako. Hindi niya alintana ang kaligtasan ng mga inapo sa angkan o ang kinabukasan ng angkan ng Fang. Ang lahat ay nakasalalay kay Song Suho. Gusto ko pang lumaban. Gusto ko pa ring lumaban. Sa sandaling ito, tumingin siya sa tuta sa malayo. Paano ang mga inapo ni Sir Jian? Naiintindihan ko na. Sa sandaling ito, nakikipaglaban pa rin ng husto si Song Suho sa halimaw. Kaya nakuha niya ang inspirasyon mula sa diwa hanggang sa labanan, mula sa maharlikang gawa na hindi pinapayagan ang kasamaan. Naiintindihan ko na. Ang huling bagay na magagawa ko ay ito. Nagsimula siyang magniningning ng maliwanag. Pagkatapos, ang mga nagliliyab na anghel na iyon ay nagsimulang lumapit sa tuta. Mailipat ko ang lahat ng lakas na natitira sa akin sa mga inapo ng Beast Monarch. Pagkatapos, ang lakas na iyon ay direktang inilipat sa tuta na nagpapagaling sa lahat ng kanyang mga sugat. Sa pagkakataong ito, kasama si Song Suho, tinatamaan siya ng halimaw at hindi man lang siya nakaligtas. Tinamaan siya sa malayo. Pagkatapos, ipinihit siya sa dingding na malapit doon. Nawasak ang pader. Siya ay hindi malay. Mukhang napakaawa-awa siya sa pagkakataong ito. Nakabagsak ang kanyang buhok. Nakaupo siya ng walang galaw doon. Ang kanyang dugo ay nasa 21 paghahati 2,350 na lamang. Gayunpaman, siya ay gising na rin sa pagkakataong ito na may mukha na puno ng galit at galit. Parang mas malakas ako ng kaunti. Sabi ng halimaw, ikaw ay isang peste lamang, ngunit napakatagal mo ring lumaban. Pagkatapos sabihin ito, nagsimula siyang lumapit sa kanya. Naisip niya, kaya ko ba siyang talunin? Pagkatapos, sumubod siya patungo sa kanya at inatake, mamatay ka. Ang matalas niyang kuko ay malapit nang dumampi sa kanya. Naggalit siya ng kanyang mga ngipin sa galit, sa. Isang malaking pagsabog ang naging sanhi ng paglipad ng mga bato at lupa na nasa paligid. Nabigong makagat ng tuta ang kamay niya para iligtas siya. Nagulat siya sa kaganapang ito. Lumingon ito para tingnan siya. Tumingin siya at sinabi, "Ikaw." Sa pagkakita ng kagat sa kamay ng halimaw na dumudugo, nagsimula na siyang ma-realize kung ano ang nangyayari. Nagpakita ng galit ang tuta. Biglang tumunog ang system. Attention! Humanga ang inapo ng angkan ng Fang sa diwa ng manlalaro sa pakikipaglaban. Gusto mo bang kunin ang inapo ng angkan ng Fang bilang iyong kasama? Nagulat siya na hindi siya naniniwala sa kanyang mga mata. Ang inapo ng angkan ng Fang. Ang maliit na lobo noon ay kukunin bilang kasama. Tumingin ang halimaw na lobo sa tuta na lobo at sinabi, "Ikaw ang inapo ni Jian." Nasipsip mo ba ang mahika ng Fang ni Jian? Naguluhan si Song Suho, nasipsip niya ang mahika mula sa Fang ni Jian. Ibig sabihin ay isinakripisyo ni Fang ni Jian ang kanyang sarili para iligtas ang inapo ni Jian. Ang system ay muling lumitaw, gusto mo bang kunin ang inapo ng angkan ng Fang bilang iyong kasama? Inisip niya, dahil gusto ko nang magpartner sa angkan ng Fang sa simula pa lang, walang dahilan para tumanggi ako. Inilabas niya ang kanyang daliri at pinindot ang control panel. Muling tumunog ang system, matagumpay na na-recruit ang inapo ng angkan ng Fang bilang kasama. Sa pagkakataong ito, nanlaki ang mga mata ng tuta na lobo. May isang bagay na pumasok sa aking isipan.
Nakita niya ang larawan ng tuta kasama ang halimaw. Sabi niya, ang mga inapo ni Jean, natalo na ako sa Shadow Monarch. Pagkatapos ay sinabi niya, ang mundong ito ayon sa batas ng malakas na kumakain ng mahina. Dahil natalo ako, mawawalan ako ng maraming bagay. Maging malakas para umunlad ang angkan ng Fang. Pagkatapos sabihin ito, hinimas niya ang ulo ng tuta. Para sa dalawang tuta, para silang naguguluhan. Umiyak ito ng walang tunog. Sa harap ng kanyang mga mata, nakaluhod ang halimaw na iyon sa harap ng mga taong may mga simbolo ng plus sign sa kanilang ulo para protektahan ito. Sabi niya, ano ka? Bakit hindi mo ako tapusin? Sumagot ang bata na nasa kamay ng babae, parang may silbi itong halimaw. Siya ang kailangan ko. Ito ang pinipili ko. Kailangan itong sabihin na inilapit niya ang kristal sa mukha ng halimaw. Nang madampi ng kristal ang kanyang mga mata, sumigaw siya ng kahabag-habag. Natakot ang tuta na nakatayo sa labas. Hey na Beryoki, mula ngayon ay mayroon kang tungkulin na hulihin ang mga tao at dalhin sila sa akin. Ang ipapasok ko sa iyong katawan ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Siyempre, depende sa kung sino ang gagamit nito. Sa pagkakataong ito, naging masama ang halimaw. Umiyak ang tuta ng walang pag-asa. At pagkatapos, nakakita ng isang bagay na kakilakilabot na nagpatakot sa tuta. Ang nasa harap ng kanyang mga mata ay si Beryoki. Dinilaan niya ang kanyang mahabang dila at nagpakita ng matutulis na ngipin at tumawa. Mukhang naibaluktot ang kanilang mga pangarap. Naguluhan si Sungsuho sa sandaling ito. Mga alaala ng inapo ng angkan ng Fang. Ikinabit ng mga taong ito ang isang bagay sa mata ni Beryoki. Sila ang nagkasala na direktang may kaugnayan kay Tajizim. Hindi gustong maghiganti ni Tajizim kay Beryoki, ngunit pinipigilan niya si Beryoki sa pagwawala. Kung may kaugnayan ang bagay na ito sa kanilang plano, dapat ko munang talunin si Beryoki, ngunit wala akong lakas para talunin siya. Biglang lumitaw ang system. Nakatanggap ka ng quest kapag nag-recruit ka ng kasama. Nagulat siya sa impormasyon. Anunsyo ng quest inapo ng Monarch, hanapin ang mga inapo ng mga Monarch at i-recruit sila bilang mga kasama. Matagumpay na naging kasama ang inapo ng Monarch, isa kawalo. Reward, tandaan. Nabuo ang kasanayan sa koneksyon dahil sa kaugnayan sa inapo ng angkan ng Fang. Nagpagulat sa kanya at sa tuta na lobo. Biglang lumitaw ang isang nakasisilaw na liwanag na naging dahilan para agad na takpan ni Beryoki ang kanyang mga mata. Nagulat din si Beru, sumasailalim ang aking young Monarch sa ibang pagbabago. Sa pagkakataong ito, sabi ni Beryoki, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit akala mo ba maghihintay ako para magbago ka? Habang sinasabi niya ito, itinaas niya ang kanyang kamao at sumugod patungo sa kanya. Nilikha ng suntok ang isang napakalakas na shockwave. Sinuntok niya at tumalsik ang mga bato at lupa at napadpad. Sa pagkakataong ito, unti-unting nawala ang usok. Muling nag-anunsyo ang system, lumikha ng bagong kasanayan sa pamamagitan ng kaugnayan sa inapo ng angkan ng Fang. Biglang may kamay na humarang sa suntok niya. Lubha siyang nagulat dito. Isang lalaking may buhok na platinum sa kanyang noo ay may simbolo ng krus. Walang iba kundi si Sungsuho na pinagsama sa tuta ng lobo. Mukha siyang napaka-cool sa sandaling ito sa kanyang bagong hitsura. Nagulat din siya. Ang system ay nag-anunsyo na ang skill na Connect Beast Occupation Level 1 ay gumagamit ng isang mana bawat segundo. Kapag ginamit ng inapo ng angkan ng Fang ang kanyang katawan, ang iyong pisikal na lakas ay mapapalakas at ang iyong mga pandama ay magiging sensitibo katulad ng isang hayop. Nagulat si Beryoki. Inisip niya, ano? Nakasama niya ang angkan ng Fang. Pagkatapos, nagpadala siya ng isang suntok patungo sa kanya, ngunit nakakagulat na naiwasan niya ang lahat ng madali. Inisip niya, ang gaan ng katawan ko. Ang mga pandama ko ay nagiging masensitibo. Nararamdaman ko ang bawat galaw at nakakaiwas sa panganib. Pagkatapos, nagpadala siya ng isang sipadiretso sa bibig niya.
Sa sandaling ito, dumura siya ng dugo at umangal sa sakit. Hindi ko alam kung mayroon pa siyang mga ngipin pagkatapos nito para kumain ng lugaw. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Ha! Ito ang sigaw kanina. Sa pagkakataong ito, ang simbolo ng krus ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Tiningnan niya siya at inisip, hindi ako maaaring matalo kung hindi ay mawawala ang lahat. Pagkatapos, sumugod siya at nagpadala ng suntok patungo sa kanya, ngunit naharang niya ito. Naisip ni Beru na dagdagan na ang mahika ng aking young monarch. Sabi ni Beryoki sa kanya, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, ngunit sisiguraduhin kong hindi ako matalo sa isang tao na tulad mo. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa lakas ay nagmumula sa pagkakaiba sa species. Ang lahat ay dahil tao ka lamang, isang mas mababang species. Sa pagkakataong ito, ang kamao ng dalawa ay nagdampi sa isa't isa. Pagkatapos, isang napakalaking daloy ng lakas ang nagpakawala, na sumira sa lahat ng nasa paligid. Pagkatapos ng suntok na iyon, naitaboy ang kanyang braso, na ikinagulat niya. Pagkatapos, dumaloy ang dugo sa lahat ng dako. Muling nag-anunsyo ang system. Anunsyo, natutunan mo ang bagong kasanayan, hand-to-hand combat level 1. Skill hand-to-hand combat level 1, passive skill. Hindi nagkakansela ng mana. Nagiging dalubhasa ka sa hand-to-hand combat. Nagdudulot ka ng 33% na dagdag na pinsala sa kalaban kapag ginagamit ang pag-atake. Galit na sabi ni Beru, paano ka nangangahas na banggitin ang pagkakaiba sa species sa harap ng aking young monarch? Walang species na nakakataas kaysa sa species ng Shadow Monarch. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ito. Sandali, ang batang ito ay ang inapo. Sa sandaling ito, lumipad siya ng diretsyo sa langit at naghanda na atake siya sa pamamagitan ng isang sipa-diretsyo sa kanya. Ang sipa na iyon ang naging dahilan upang siya ay tumalsik sa lupa at ang lupa ay nawasak. Sa pagkakataong ito, ang dalawang tao ay naging sanhi ng lugar na maging guho. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang buhok ay naging itim na muli at bumalik sa normal. Humihinga siya ng husto. Lumabas din ang tuta na lobo mula sa kanyang katawan. Nakahiga si Beryoki ng walang galaw, ngunit ang kanyang bibig ay patuloy pa ring sinasabi, mas malakas. Kailangan kong maging mas malakas. Lumapit ang tuta na lobo at dinilaan ang kanyang mukha. Dumaloy ang kanyang mga luha. Naalala ko na kung bakit kailangan kong maging mas malakas. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagsara. Lumitaw ang imahe ng nakaraan. Sir Jen, nasiraan ako ng ulo dahil hindi kita naipagtanggol. Umawang ang tuta ng lobo sa sakit. Naglukot din si Sungsuho. Anunsyo ng system, natalo mo si Heina Beryoki. Pagtaas ng level. Pagtaas ng level. Ibinuka ni Grey Wolf ang gintong pupil niya at tumitig sa malaking bangkay na nagapi sa kanyang harapan. Sa paligid ng tagpo, makapalang usok. Lahat ay naging guho sa lupa. Ang halimaw na may malaking pulang katawan ay inatake hanggang sa mawalan ng malay, at ang lobo ay napagod din nakalupasay ang dalawang tainga. Hindi lang ang dalawang hayop, nakasuot din si Suho ng punit-punit na damit na nakatayo sa tabi niya. Lumipad ang anino sa tabi niya, napansin niyang medyo nagmumuni-muni ang kanyang Panginoon, kaya't hinikayat siya. Young Monarch, napakahusay mo. Ang paghikayat ng kanyang kaibigang halimaw ay nagpaantig sa kanya, at mahina siyang tinawag, Beru, sinabi mo na nararamdaman mo ang enerhiya ng itarim na nagmumula kay Broky, tama. Biglang naging tensyonado si Suho at nagtanong. Kasing tingin lang sa alaala ng tagapagtanggol ng angkan ng Fang. Ang mga hunter na pumasok sa dungsyo ni Broky ay may inilagay sa kanyang mata. Bigla niyang naalala ang tagpo kanina. Maraming tao ang pumalibot at pumigil sa halimaw habang galit ito at nanginginig sa sakit. Ginamit nila ang uri ng kapangyarihan na ilapit ang isang bagay tulad ng isang bato na may gintong enerhiya sa kanyang mga mata. Posible bang nagmula sila sa itarim? Bakit nila inaatake si Broky? Tanong niya sa kanyang sarili. Bilang tugon sa kanyang mga tanong, muling sinabi ni Beru.
Sa tingin ko, hindi ganito. Ang mga panlabas na Diyos ay hindi kumikilos ng mag-isa, ngunit gagamitin ang kanilang mga apostol para guluhin ang sanhi at epekto. Gayunpaman, ang layunin ng mga hunter na iyon ay tiyak na may kaugnayan sa pagsalakay sa mundo. Sa narinig na paliwanag ni Suho, kumunot ang kanyang noo at kinuyom ang kanyang mga kamay. Nangangahulugan na mayroon ding mga apostol ng itarim na dumating sa Earth. Medyo nadismaya siya, yumuko at bumulong, kung makakakuha lang ako ng karagdagang impormasyon. Kung mawawala ko ang bakas ng mga taong iyon muli. Mayroong isang paraan, sabi ni Beru, na pumutol sa kanyang pag-iisip, na ikinagulat ni Suho at nagtanong, talaga. Ang anino ng hari ay lumipad sa tabi niya, at isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Mayroong alaala si Rocky tungkol sa itarim. Kung kakainin ko ang kanyang katawan, makikita ko ang alaalang iyon. Sa ganitong paraan, makakabawi rin ako ng mana ko. Isa itong bato na nakapatay ng 2 ibon. Sa narinig sa kanyang masigasig na pagpapahayag, wala siyang nagawa kundi manahimik. Sa kanyang mukha siyang walang paniniwala. Mayroon ka bang ganyang kakayahan? Gayunpaman, kahit na hindi ako naniniwala, ngayon lamang ang tanging paraan upang malaman ang katotohanan. Wala siyang nagawa kundi lumingon at tumitig sa katawan ng halimaw sa harap niya. Naramdaman ng lobo ang kanyang titig na nakatingin sa direksyon na ito, at kinindatan din siya gamit ang kanyang kulay-tsang pupil. Nagtitigan ang isang tao at isang hayop. Pagkatapos noon, lumuhod si Aho sa isang tuhod at mumiting taimtim sa kanya. Gusto mo bang sumama sa amin? May gusto akong ipakilala sa iyo. Nang marinig ng hayop na tinanong siya ng kanyang Panginoon, tumalikod din ito para tingnan at sumigaw ng malakas na nagpapahiwatig ng pagpayag. Hindi nagmadali si Suho na hikayatin siya, matyaga lang siyang umiti at nagpakita ng katapatan. Pagkatapos noon, agad na tumakbo ang kulay abo na lobo at ginamit ang kanyang dila para dilaan ang mukha niya para ipakita ang kanyang tiwala at pagiging malapit na ikinatuwa ni Suho at tumawa ng ilang beses. Matapos gumawa ng isang desisyon, agad siyang gumamit ng isang susi mula sa enerhiya ng anino at itinataas ito sa kalangitan. Mula sa ulo ng susi, umiikot ang isang malaking enerhiya at nagbukas ng isang puwang na portal. Si Suho ay nakatayo sa harap ng vortex at tiningnan ang lobo na parang gusto siyang ihanda para sa pagsama sa kanya sa loob at pagkatapos ay binalingan niya ang kanyang ulo at tumingin muli. Kung gayon, umaasa ako sa iyo. Si Beru sa likuran ay mayroon lamang anino at ang malaking katawan ng halimaw. Tumitig siya sa kanyang likuran na may bahagyang tampo. Young Monarch, ikaw ay napakabait. Ang lugar na pinuntahan nila ay isang lungsod na may matataas na gusali. Bagamat mukhang moderno, nagdadala ito ng madilim na kapaligiran. Mayroon lamang kaunting ilaw na tumatagos sa ulap, ngunit hindi nito maalis ang kadiliman sa harap. Ngunit ang isang tao at 2 hayop ay hindi direktang nagpunta sa lungsod. Naglalakad sila sa isang kalsada ng lupa na pinaliligiran ng malalaking puno. Si Beru ay lumilipad sa tabi niya at nagtaka, Young Monarch, bakit ka pumunta sa dungjon sa halip na umuwi? Tumawa si Suho at ipinaliwanag, gusto kong maghanap ng lugar kung saan makatira ang inapo ng angkan ng Fang. Nang marinig ni Beru iyon, nagulat siya. Sa madilim na dungjon, hayaan niyang pumunta sa harap ang lobo. Nang makapunta ito sa isang kakaibang lugar, tumingin ito sa paligid. At siya naman ay naglalakad sa likuran at nagsabi sa hari ng anino, mayroon akong alyansa sa angkan ng Fang. Nawala sa kanya ang parehong tagapag-alaga at ang sagradong lugar, kaya siya ay labis na kaawa-awa. Bigla lumabas ang anunsyo sa system. Anunsyo, gusto ng inapo ng angkan ng Fang na bigyan mo siya ng isang pangalan. Tiningnan niya ng mabuti ang isang sistema na nagpapaalala, anunsyo. Mangyaring pangalanan ang inapo ng angkan ng Fang. Nagulat si Aho at itinuro ang lobo. Gusto mo akong pangalanan ka? Sa narinig ng kanyang Panginoon, lumingon din ito at sumigaw ng malakas na nagpapahiwatig ng pagpayag. Hinimas ni Suho ang kanyang baba at seryosong tumitig dito habang nag-isip ng husto.
Dahil kulay abo ang balahibo mo, tawagin kitang Gray. Ang mga salita ay sinabi na nagpanginig sa hari ng anino sa kanyang tabi. Pinigilan niya ang kanyang pagtawa na gustong sumabog. Ang kakayahan niyang magbigay ng pangalan ay katulad ng kanyang hari. Ngunit mukhang masaya ang lobo sa pangalan na ibinigay niya dito. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na para bang tumatawa siya. Nagpakita rin ng Gray ang system. Kasama ang relasyon ng kasama, antas ng pagtitiwala at paggalang. Dahil nasa magandang kondisyon siya, masigasig na nagmungkahi si Suho. Ray, ngayon muling ididisenyo ko ang kagubatang ito bilang teritoryo para sa angkan ng Fang. Sulitin mo ito. Pagkatapos noon, sumigaw ng masaya ang lobo. Agad niyang winasiwas ang kanyang kamay at isang hindi nakikitang layer ng hadlang ang lumitaw. Lumitaw rin ang anunsyo sa system. Ang isang bahagi ng madilim na dungjon ay naging teritoryo ng angkan ng Fang. Ang may-ari ay itinalaga sa teritoryo ng angkan ng Fang bilang Gray. Ang buong lugar ay naging tirahan ng lobo sa hinaharap at dahil dito ay tumatakbo ito ng may pananabik sa lahat ng dako. Sa harap ng isang puno, iniunat nito ang kanyang matatalas na kuko at kinamot ang puno. Nang makita ng kanyang kaibigan na masigasig siya, nakaramdam siya ng ginhawa sa kanyang puso. Tinanong niya kay Vuaqian, ano ang kakainin ni Gray? Pagkatapos, narinig niya ang isang sagot. Dahil dala niya ang dugo ng angkan ng Fang, tiyak nakakain siya ng raw na organ at halimaw. Kung gayon ay maganda. Tumawa si Suho nang marinig ang kanyang sagot. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa isang panig at may kumpiyansa na sinabi. Dahil mayroon pa ring mga halimaw na hindi ko pa pinangangasiwaan dito, tiyak na hihilingin ko kay Gray na linisin ito para sa akin. Alinsunod sa kanyang tingin, sa likod ng puno, isang halimaw na humanoid na may berdeng balat at pulang mata ang sumisilip. Alam niya na natuklasan siya, kaya't nais niyang iurong ang kanyang mga paa. Bago pa siya nakatakas, agad na sumugod ang kulay abo na lobo patungo sa kanya. Ibinuka nito ang malaking bibig na may matutulis na ngipin. Ang gintong pupil nito ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Matapos ang sigaw ng lobo, nagtungo patungo sa katawan nito ang malaking figura nito. Bago pa makapag-react ang halimaw, tinanggal ang kanyang ulo sa isang kagat. Nang makita ng iba pa na pinatay ang kanilang kasama, galit na galit silang sumugod. Gusto nilang gamitin ang tabak sa kanilang kamay para patayin ang hayop sa harap nila, ngunit sa harap ng malaki at maliksi na katawan, naiwasan niya ang ilang galaw ng lobo. Hindi nagtagal ay nahulog sila sa isang pasibo na posisyon. Lahat ng aksyong ito ay nahuli sa mga mata ni Aaho sa itaas ng sangay ng puno. Napakahusay ng iyong paggalaw, Gray. Ngayon, ayusin ko ang pagkuha ng mga pagnanakaw. Muling tumunog ang system. Reward ng quest. May nakahanda na para sa iyo na sumusunod. Reward 1, isang kakayahan panandang pandagdag 5. Reward 2, ang titulo ay Killing Wolf. Nang makita ang mensaheng ito, mas naging masaya si Aaho. Anunsyo, natanggap mo ang titulo na Killing Wolf. Titulo, Killing Wolf. Ang titulo na ipinagkaloob sa hunter na pumapatay sa pinakamaraming lobo. Kapag humaharap sa isang halimaw, ang mga estatistika ay tataas ng 40%. Nang makita ang ilang linya sa system, hindi niya maintindihan at kinamot ang kanyang ulo. Killing Wolf. Si Rocky ay isang espiritong puno, tama ba? Sa tabi, kasama si Beru, ang kanyang ekspresyon na bakal ay nabigo at nawalan ng pag-asa. Hayaan na lang natin ang maliliit na detalye. Walang magawa si Suho kundi sumuko. Binuksan niya muli ang mesa at mga impormasyon ng quest. Quest, inapo ng Monarch. Hanapin ang inapo ng Monarch at i-recruit sila bilang mga kasama. Kasalukuyang bilang ng mga inapo at kaalyado ay 1-8. Hindi ko pa alam ang reward. Habang nakatingin sa isang gulo sa screen, muli siyang natahimik. Sige, ang quest na ito ay maghahanap sa mga inapo ng Monarch at magiging mga kasama. Nabasa rin ni Beru ang ilang linya na ito. Nagtaka siya. Hindi nagkaroon ng sistemang ganito ang ating hari.
Sa narinig sa kanya, tiningnan niya siya at nagpatuloy. Sinasabi na ang sistema ng pag-level up na nilikha para sa kanya ay binago sa pamamagitan ng pag-alis ng ilang masasamang hangarin na naroon sa system. Sa narinig niya, nagulat si Suho. Masamang hangarin? Ipinaliwanag ni Beru, noong araw, pinilit ng sistema ang manlalarong si Sung Jinwoo na bumuo ng malakas, at ang layunin ng administrator ay gamitin siya bilang isang lalagyan para sa Shadow Monarch. Sa sandaling makumpleto ang layunin, dapat na nawasak ang kaluluwa ng iyong ama, ngunit nakalaban niya ang sistema at naging Shadow Monarch mismo. Matapos nyon, naging kataas-taas ang nilalang ang hari at hindi na kailangang mag-level up. Seryoso niyang sinabi at sa narinig niya, hindi na intindihan ni Suho. Kung gayon, tinutulungan ako ng sistema na maging Shadow Monarch. Hindi ganoon. Isang Shadow Monarch lamang ang maaaring umiral. Ipinaliwanag ni Beru. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang ulo para tumingin sa kanya na may katiyakan sa kanyang mga mata. Naniniwala ako na ayon ang sistema sa isang direksyon na kapaki-pakinabang at gagabay sa iyo. Kung may lumitaw pang mga function, dapat nilikha ang mga ito para tulungan ka. Sa narinig niya yon, seryoso siyang tumayo at ang kanyang mga mata ay bahagyang kumipot. Layunin ng system. Ang mesa ng estado ng bintana ay muling bumukas. State window. Pangalan, Sung Suho. Level 16 na. Trabaho, wala. Espiritu, wala. Title, Killing Wolf. Iya 2,550. N ay 270. Lakas 35. Katatagan 27. Liksi 27. Katalinuhan 27. Reflex 27. Mayroon ng 5 puntos. Passive skill, none. Active skill, kamay na ruler level 1, dagger throw level E, endurance level E, storm wind/level 1. Tumingin sa isang serye ng mga numero na ipinapakita sa screen, maingat niyang pinag-aralan matapos kang marinig, halos naiintindihan ko kung bakit wala ang aking trabaho. Si Suho ay natural na medyo nag-aalala. Isipin ang istatistika ng kanyang self ay nadagdagan ng malaki mula noong siya ay unang hinabol ng Miss Bonds noong siya ay nasa level 1 pa lamang. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng maraming kapaki-pakinabang na kasanayan. Umupo pa rin siya sa puno at tumitig sa kulay abo na lobo na nakikipaglaban sa berdeng halimaw na may ngipin na ginintuan sa ibaba. Habang tumitingin siya, mas lalo siyang natahimik. Gayunpaman, sobrang hina ko pa rin. Sa aksidente kanina, kung hindi dahil kay Gray at sa kasanayan sa koneksyon, sigurado ako na natalo ako kay Brocky. Kung nilikha ang quest ng system na maging kapaki-pakinabang sa akin, kung gayon ay pupunta ako at tatapusin ang mga quest na yon kaagad. Kung makukumpleto ko silang lahat, sigurado akong magkikita akong muli ang aking mga magulang. Mabilis siyang umiti sa kanyang sarili, at pagkatapos ay hinikayat ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, bawi ni Suho ang kanyang isip at tumalon mula sa sangay ng puno. Tumingin kay Beru at sinabi, tama na. Nakita mo na ba ang mga bakas ng itarim mula sa alaala ni Brocky? Sa narinig ang kanyang amo, ipinaliwanag niya habang ikinakalat ang kanyang kamay. Sinubukan ko itong tingnan, ngunit walang anumang apostol ng itarim na naghugas ng utak kay Brocky. Sa narinig ni Suho, kumunot ang kanyang mga mata. Kaya wala ng lead. Bago pa siya makapagtapos ng pagtatanong, misteryosong sinabi ni Beru, ngunit lumitaw ang mga alaala tungkol sa mga taong nagtatag ng Scavenger Guild para kay Brocky at ng agaw ng mga tao. Agad niyang sinabi sa kanya ang mga piraso ng alaala na nakita niya pagkatapos kainin ang katawan ng taong iyon. Iyon ay isang base kung saan nakatayo ang pula halimaw. Ang mga tauhan na matipuno ay tumulong sa kanya na barilin ang mga taong darating at ikinulong sila sa cellar. Ang pangalan ng guild na iyon ay... Sa narinig ang paglabas ni Vuakien ng mga bagay na iyon, nagulat si Suho. Isang guild? Bago pa siya nakapagtapos, muling sinabi ni Beru ang pangalan na Death Hand,
na may simbolo na isang Diyos ng kamatayan na may hawak na karit. Mayroon silang malaking modernong base na itinayo. Batay dito, iminungkahi niya. Kung huhukayin pa natin ang guild na iyon, makakakuha tayo ng higit pa tungkol sa Ethereum. Sa kabilang panig, sa mesa, biglang tumunog ang telepono. Pinihis ng isang payat na kamay ang screen na nagdulot ng biglaang pagliwanag at kinonekta ito. Ang taong nakaupo sa upuan ng presidente ay nasa isang malaking silid na may mga dingding na salamin na makikita sa lungsod sa labas. Sinagot ng lalaki ang telepono. Ano ang nangyari, interview? Hindi ka ba dapat pumunta sa Southeast Asia para salakayin? Sa kabilang panig ng linya, agad siyang sumigaw, hindi mahalaga yon. Nakita mo na ba ang balita? Ikaw ang nasa likod ng insidente ng kalokohang scavenger na ito, hindi ba? Sa narinig sa kanya, nagkunwaring hindi maintindihan ng lalaki. Anong insidente? Wala bang scavenger sa zoo? Ang taong iyon ay walang magawa na sumigaw, huwag mong baguhin ang paksa, liminong. Kahit gaano ka pa kagalit, ipinakita niya ang ugali sa labas ng mga lugar. Sasabihin ng asosasyon. Ang taong ipinapakita sa screen ng telepono ay konektado sa tawag. Ang taong nasa kabilang panig ng linya ay nagsikap ng husto na magbanta, ngunit bakit kailangan niyang tumalikod? Ano ang kanilang gagawin kung sasabihin ko na hindi? Kung makakakuha ako ng isang abogado, kung gayon ay walang magagawa ang asosasyon kahit na anong mangyari. Kahit na yon ang kaso, huwag kang maging masyadong kampante. Ang batas ay maaaring hindi sapat, ngunit ang presidente ng asosasyon ay hindi dapat madaling mahulog. Si Teju sa kabilang panig ay nakasuot ng isang suit ng labanan at nagpaalala. Tandaan na maglinis ng mabuti bago ako bumalik. Sa mesa, tumunog ang telepono ng ilang beses at huminto. Pagkatapos ay walang nasabi pa si Min Min Ksong. Matapos putulin ang koneksyon sa kabilang panig, siya ay yumuko na may isang nakakatakot na mukha na puno ng galit na nagdulot ng paglitaw ng mga ugat sa kanyang noo. Gusto mo sabihin kung ano ang gusto mo at pagkatapos ay mag-hang up. Siya ay dating driver ko lamang. Ngunit ngayon ay nangahas na magmukhang senior dahil siya ay kasing taas ng master sa lahat ng oras. Sa hindi na kayang pigilan ang kanyang galit, agad niyang sinuot ang kanyang ulo. Pinunit niya na may suntok mula sa langit ang telepono sa mesa sa maliliit na piraso. Ang mesa ay napunta rin sa kapalaran. Tumayo si Kamin Ksung at nagsalita na may tinig na puno ng galit. Ang taong nagapi si Brookie at sumira sa guild ng scavenger. Kahit na makakuha ako ng impormasyon mula sa mga nakaligtas, alam ko lamang na siya ay isang batang hunter na nakasuot ng itim na maskara. Wala akong oras na bugulin sa isang tao na wala akong sapat na impormasyon. Habang nagsasalita siya, inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa sa harap ng kanyang dibdib. Tumingin sa hiyas. Ang mga asul na kristal ay kumikinang sa kanyang kamay. Nagpakita siya ng isang masamang ngiti. Ang bagay na ito ay mas mahalaga. Liminong. Guild ng Kamatayan. Deputy Executive Director. Hunter rank tumingin sa hiyas na nagpapakita ng figura sa kamay niya. Kung magtagumpay ang negosyong ito, walang sinuman ang mangangahas na maliitin ako. Ginagamit ni Gray ang kanyang mga binti para hampasin ng malakas ang mahiwagang hayop na naging sanhi ng kamatayan nito kaagad. Nakita ang marahas na pangangaso ni Gray, pinuri ni Ksung Suho. Mas mahusay ka ng manghuli kaysa dati. Magsumikap ka na magsilbi sa Young Monarch. Umungal si Gray. Pagpapatuloy ni Suho, ngayon, Gray, huwag mag-iwan ng anuman. Kainin mo lahat. Sa sumunod na segundo, patuloy na kinakagat at nilamon ni Gray na walang tigil. Nagtaka si Suho, bakit nag-transform si Gray sa Year? Hindi bababa sa mas mabilis itong umayon kaysa sa inaasahan ko. Anunsyo, ang karanasan ng iyong kasama, Gray, mula sa paghuli ng mahiwagang hayop ay tumama sa milestone at ililipat sa manlalaro. Pagkawala ng karanasan 50%, sa narinig ang anunsyo sa itaas, nagulat si Suho at itinuro ang screen at nagtanong kay Beru. Ang karanasan ko ay biglang dumami dahil sa pamamaril ni Gray.
Ito ba ay bahagi rin ng system? Nagtaka rin si Beru at sumigaw, gayon ba? Nagpatuloy si Beru, hindi ako sigurado, ngunit ang pangyayaring iyon ay posibleng katulad din ng paglipat ng puntos ng karanasan ng aninong hukbo patungo sa hari. Tumango si Suho habang nakahawak sa kanyang baba at sumagot. Kaya parang kapareho rin ito ng sistema ng club na tumutulong sa pagbabahagi ng karanasan sa isa't isa sa isang laro. Tinanong niya, bagamat may 50% na pagkawala, hindi ba isang magandang bagay na otomatikong nadadagdagan ang punto ng karanasan? Sagot ni Beru, kung gayon, mula ngayon, hayaan nating manghuli si Gray dito. Sa narinig iyon, mukhang nabalisa at natakot si Gray. Natanto ni Suho ang isang bagay. Doon ay ang bintana ng estado. Anunsyo, naabot mo na ang mga kinakailangan para i-unlock ang quest sa pamamagitan ng paggapi ng ilang bilang ng mahiwagang hayop sa loob ng madilim na dungsyon. Anunsyo ng quest, ang araw-araw na quest ay paglilinis ng madilim na dungsyon ay lumitaw. Anunsyo ng quest, araw-araw na quest. Linisin ang madilim na dungsyon 100 mahiwagang hayop. 100 mahiwagang hayop. Decurion 1-0, isa mahiwagang hayop Centurion 0 paghahati 1. Sa nakikita ito, nagulat si Suho at sumigaw. Araw-araw na quest. Gusto nitong patayin ko ang mahiwagang hayop. Nakatayo siya roon na nag-iisip. Kung lumitaw ang quest, tiyak na mayroon itong reward. Dahil isang araw-araw na quest ito, makakatanggap ba ako ng reward araw-araw? Sagot ni Beru, parang gusto ng system na ang lugar na ito ay ganap na mapunta sa iyong teritoryo. Sa may pag-aalinlangan na ekspresyon, sinabi ni Suho, kailangan kong maghanap ng 100 mahiwagang hayop sa malaking lugar na ito. Bigla niyang naalala ang kagamitan niya at sumigaw. Imbakan. Item, horn. Pambihira na item. Isang instrumento na ginagamit ng mahiwagang hayop Centurion para tawagan ang kanyang mga tauhan. Hawak ni Suho ang horn sa kanyang kamay at sinabi, dati nakatanggap ako ng item na ito sa pamamagitan ng paggapi sa mahiwagang hayop. Sa sumunod na segundo, kinuha niya ang horn at hinihipan ito. Ulat ng sistema, ginamit mo na ang item na horn para tawagan ang mga mahiwagang hayop.